Atin pong pagpapatuloy ang ating series sa Most Beloved Psalm, ang Psalm 23. So I invite you to open your Bibles with me sa Psalm 23, but hayaan niyo pong basahin ko sa Tagalog. Psalm 23, ganito po ang pagkakasabi: Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig ng paingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailan man. Tayo po ay manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. O aming dakilang Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat muli sa pagkakataon at araw, Panginoon, na binuksan niyo po sa amin, kung saan muli naming maririnig ang tinig ninyo mula sa pangangaral ng inyong salita. Kinikilala po namin ang aming kahinaan, that apart from you, we can do nothing. Apart from you, Panginoon, everything that we will do ay maaring mapunta sa kawalan at maging walang pakinabang sa aming kaluluwa. Kaya't maging mabiyaya ka po, O Diyos, na tulungan niyo po kami at bigyan ng kalakasan, ng focus ng mind as we listen to your word. Alam namin, O Diyos, na maraming kaming kalaban ng aming kaluluwa, andyan ang aming kasalanan, andyan ang diablo, andyan ang sanlibutan, andyan ang mga pag-iisip namin, Panginoon, na maaaring magpawala o mag-alis ng aming atensyon mula sa pakikinig. Kaya't, O Diyos, kayo ay mahabag at tulungan niyo po kami. Tulungan niyo din po ang mga ngaral ng inyong salita, na sa kanyang kahinaan, sa kanyang limitations, Panginoon, ikaw ang magbigay ng kalakasan at talino sa kanya. Layo niyo po kami, Panginoon, sa anumang kamalian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon sa mga nagpapastol o mga eksperto sa pag-aalaga ng tupa, isa sa mga matinding problema na kinakaharap nila sa pag-aalaga ng tupa ay kung ang kanilang tupa ay maging cast sheep. Now, anong ibig sabihin ng cast sheep? Ito yung mga tupa na dahil sa kapal ng kanilang balahibo at kakulangan sa agility, na kung sila ay bumaliktad, ay hindi nila kayang bumangon mag-isa. At kung hindi mapagmasid ang isang pastol o matagal na nawala ang pastol na ito, ay maaaring ikamatay ng tupa ang ganong klaseng posisyon. At kung ganito na ang kalagayan ng isang tupa, kinakailangan mabalik siya sa tamang posisyon na makatayo siya. Ngunit hindi lamang ganito ang problema ng mga pastol sa kanilang tupa, dahil ang mga tupa wala silang sense of direction, sila ay prone to wander and go astray, at hindi nila kaya sa kanilang sarili na makabalik. At kapag nalaman ng pastol na ang kanyang tupa niya ay nawawala, ang gagawin niya ay ipagbabantay niya sa kaibigan niya o sa kanyang kamag-anak ang kanyang mga tupa, at hahanapin niya ito, at kung makita niya ito, ay he will bring the sheep back to the fold. Well, tulad ng ating napag-aralan patungkol sa katangian ng mga tupa, ito ay sumasalamin sa atin na katulad ng isang tupa na mahina, tayo din ay mahihina at kailangan natin ang ating pastol.
Katulad ng isang tupa na malapit maligaw, tayo man din ay malapit maligaw. At kinakailangan natin ang ating pastol para makabalik tayo sa tama nating kalagyan. Madaming panahon sa ating buhay na lumilihis tayo sa kalooban ng ating pastol, ang Panginoon, at kinakailangan natin ng restoration. There have been many times where we have wandered into sins and we needed restoration. And our God, or our good shepherd, came and as it were, fetched us and restored us. At ito ang pinapakita nga sa atin ni David sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral natin sa Psalm na ito. Specifically, ang pag-aaralan natin ang verse 3a, where we can see again kung paano pinagkakaloob ng ating mabuting pastol, kung ano yung pinagkakaloob ng ating mabuting pastol. We have seen last week that He provides rest for our soul and He provides care and nourishment for our soul. At ginamit ni David yung dalawang larawan, ang green pastures and quiet waters, para ipakita sa atin that these are the provisions and blessings of the divine shepherd for His sheep. And this time, we will look at sa pangatlo, yung kung anong pinoprovide ng Diyos sa kanyang mga sheep, the believers, and that is, He provides restoration for our soul. And under that major heading, we will consider three things. Una, its definition, its demonstrations, and lastly and thirdly, its application. Sinabi ni David in verse 3a, He restores my soul. So, yung salitang restore, or let's define it, yung salitang restore, it means to bring back or to return someone or something to a former and proper condition. Parang yung mga taong bumibili ng lumang sasakyan, di ba, na halos hindi na gumagana, pero dahil nakita nila na marahil vintage car ito or interested talaga sila sa brand ng sasakyan na yon, ginagawa nila, nire-restore nila yung sasakyan na maibalik ito sa dati niyang kondisyon at ganda. And that what it means to restore. It may, sabi nga ng isang writer, it may also picture the straying sheep being brought back to the fold. Dahil yung relasyon ng tupa at shepherd ang context dito, ang larawan para sa salitang restore ay binabalik ng shepherd yung tupang naligaw sa dapat niyang kalagyan, sa kanyang former or proper na condition. Hindi siya dapat naliligaw at nahihiwalay sa kawan at sa kanyang pastol, but the sheep was restored back to his former condition. Then sinabi sa ating text, ano yung nire-restore ng Diyos? It says, my soul, yung kaluluwa. Now, you know, this phrase is subject to different interpretation dahil sa salitang soul or life or nephesh in the Hebrew, ang iba ay tinitignan nila ito na physical restoration. Meaning the Lord restores the physical health and strength of David. Though it is true na tinutulungan ng Diyos si David physically, tinutulungan ng Diyos ang mga mananampalataya na ma-regain ang kanyang health and strength physically. But it is most likely na ang tinutukoy dito sa salitang soul refers sa ating spiritual life, sa ating inner man, yung ating kaluluwa na nagbibigay buhay or animate our body. Remember in Genesis 2:7, when God created man, ginamit ito yung salitang nephesh also, or soul. It says, the Lord formed the man of the dust from the ground and breathed his nostrils the breath of life or soul. And the man became a living creature. So nagkaroon ng buhay yung katawan when it was given a soul. And the man became living creature. And so,
God restores the soul of His people. At makikita natin yung work ng Diyos of restoration or demonstration of that restoration sa ating buhay bilang mga mananampalataya. And that leads us sa ating second heading na ito ang medyo mahaba, it's demonstrations. Una, and fundamentally, there is a restoration from spiritual death. There was a time sa ating buhay na patay tayo spiritually. To use the language of Paul, tayo ay hiwalay sa buhay ng Diyos. Separated from Christ, the Good Shepherd, were alienated from God, strangers to the promises of God, having no hope and without God in this world. Dahil sa ating kasalanan, tayo ay mga patay sa ating mga kasalanan at pagre-rebelde at nagre-rebelde sa Diyos. Wala tayong pakialam sa Diyos. Wala tayong interes sa mga spiritual na bagay. Nung tayo ay hindi pa mananampalataya, you live your life without any reference to God. Marahil noon, umaattend ka sa church, pero ang tingin mo sa Christianity ay parang samahan lamang. Just a religious group. And you live your life without looking upon God, not relating to Christ as your Lord and Savior sa simula ng araw mo hanggang sa matapos ito. You were ungrateful to God and always resisting His will. And that's you and me. Bago tayo tawaging tupa ng Diyos, tayo ay mga patay spiritually dahil sa kasalanan. Nawala tayo sa original na condition natin sa harap ng Diyos. Nung nilikha ng Diyos si Adam and Eve, kung saan, di ba, malapit sila sa Panginoon, meron silang maigting na fellowship sa isa't isa. Ngunit ito ay nawala nung sila ay nahulog sa kasalanan. At dahil sa kasalanan na namana natin, sa una nating mga magulang, natanggap din natin yung wages of sin, which is death. Physically, eternally, and spiritually. But salamat sa Diyos. Meron siyang ginawang paraan para ma-restore ang relationship natin sa Kanya. Para tayo ay hindi manatiling spiritually dead. At ito ay sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus. Dahil sa death and burial and resurrection of Christ, tayo ng mga nanampalataya sa Kanya na dati mga patay spiritually, ngayon na resurrect spiritually. We were made alive, born again, at naging bagong nilalang kay Kristo Jesus. Meron na tayong kaluluwa na nagmamahal at nagtitiwala kay Jesus. Meron na tayong interes sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa Kanyang salita. And so, ito ang una at marapat na mangyari sa atin, to be restored from spiritual death at maibalik sa tama ang relasyon natin sa Diyos. Dahil kung sa ating sarili lamang, hindi natin pipiliin ang Diyos. Hindi natin hahanapin ang Diyos dahil mas mahal natin ang kasalanan at ang pagsuway. Ngunit, thanks be to God. Thanks be to our good shepherd. He made a way for us to be restored spiritually. Tulad nga ng sinabi sa ating hymn, Jesus sought me when a stranger wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, interposed to His precious blood. Oh, brethren, thank God. Thank God for such a great spiritual restoration that He provided for us. But also, there's also a restoration from spiritual dullness or drought. Restoration from spiritual dullness. The reality is, even though tayo ay naibalik sa Diyos, having a right standing before God, through Christ, hindi pa din tayo perpekto sa buhay na ito. Na patuloy pa din tayong mayroong pakikibaka sa ating labi ng kasalanan na kung minsan, madalas, kung hindi minsan, ay madalas na nadadaig tayo ng ating labi ng kasalanan.
At meron din nangyari sa ating buhay bilang believer na nanlalamig ang ating relasyon sa ating Panginoon. We wander and go astray for our love to God. And our love to God is getting cold. Naranasan niyo na ba yun? Kung matagal na kayong mananampalataya, for sure, merong panahon sa buhay nyo na nanlabig din kayo sa pakikipag-ugnayan nyo sa Diyos. Nanlamig ka sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Nanlamig ka sa panalangin. Nanlamig ka ang pagmamahal mo sa kapatiran at ang iyong pagsamba sa Panginoon. You understand, katulad ng sinabi ni William Cooper, where is the blessedness I knew when I first saw the Lord? Where is the soul refreshing beyond Jesus and His Word? Naalala mo yung panahon that there's excitement sa yung devotional life, private devotion, marahil gumigising ka ng maaga to meet with God and you are so eager to have fellowship with Him in prayer and to learn through His Word. You're so eager to have fellowship with God and you're so zealous to share the gospel to other people. But for some reason, perhaps dahil sa mabigat mong pinagdadaanan, disappointments have overwhelmed you. Weariness and discouragement have overwhelmed you. Na busy ka sa mga bagay at yung kasiglahan mo na magbulay-bulay ng salita ng Diyos at maglaan ng panahon to commune with God ay unting-unting nangihina at nanlalamig. And as a result, yung pag-ibig mo sa Diyos at pakikitungo mo sa Kanya ay unting-unting nanlalamig. Sinabi ni Matthew Henry, the best saints are sensible of their proneness to go astray like lost sheep. They miss their way and turn aside into bypaths. But when God shows them their error, gives them repentance, and brings them back to their duty again, He restores the soul. And if He did not do so, they would wander endlessly and be undone. Ang realidad, mga kapatid, na kahit na ang best Christians, na evident talaga ang maturity sa kanilang buhay, ay malapit pa din mag-wander dahil sa labi ng kasalanan. Even the best pastors and the great men mightily used by God ay malapit pa din mag-wander at manlamig sa Panginoon dahil hindi pa sila perfect. Even si David, who wrote this psalm, was called a man after God's own heart, ay naligaw din ng landas as we can see sa story ng buhay niya. Ngunit sa kanilang pagkakaligaw dahil sila ay tupa ng Diyos, tulad ng sinabi ni Matthew Henry, God shows them their error and give them repentance para maibalik sa kanila. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, kung ikaw talaga ay tupa ng Diyos, ay mararanasan mo ang pagre-restore ng Diyos sa iyo kahit na malalim na ang iyong pagkakadapa. Ang delikado, kung ikaw ay nahulog sa pagkakasala o nadapa sa kasalanan at panlalamig sa espiritual na bagay at hindi ka na bumalik. Bagkos mas na-enjoy mo yung kalagayan na yun. Ang tawag dyan ay hypocrite at hindi talaga tunay na liligtas in the first place. Now, I am not saying na yung mga taong umalis sa church ay hindi na mga ligtas. Maybe because of the ignorance of the truth. That's why lumalayo sila. But kung may taong nag-e-enjoy sa kasalanan, tawag ng Bible dyan ay
hypocrite at hindi talaga tunay na naligtas in the first place. Tulad ng sinabi ni John in 1 John 2:19, they went out from us, but they were not of us, for if they had been of us, they would have continued with us, but they went out that it might become plain that they are all not of us. Sadly, nangyayari yan sa tunay na church. Nangyayari yan sa Reformed Baptist Church. May mga taong nagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos, marahil naging miyembro ng isang iglesia, but dumating sa punto ng kanilang buhay, nasubok ang kanilang pananampalataya, di nila nakayanan lumayo sa iglesia, nanlamig sa salita ng Diyos at panalangin, and the fellowship of the saints, at bumalik sa mundo at sa kasalanan. They are like yung mga taong dinescribe ni Jesus of the parable of the sower. Tinanggap nila ang salita ng Diyos ng may kagalakan. It seems they have true faith. But sila ay nasubok ng paghihirap. The curse of the world and the deceitfulness of riches choke the word. At lumitaw na hindi nila naintindihan ang ebanghelyo at pagsunod kay Jesus, and they fall away. But kung ikaw, brethren, kung ikaw ay tupa ng Diyos, do may panahon sa buhay mo na nanlalamig ka sa Kanya, naliligaw ka ng iyong landas, ngunit nararanasan mo ang pagre-restore ng Diyos by convicting you of your spiritual dullness, bothering you sa pamamagitan ng kaloob ng konsensya sa iyo ng Diyos. Pasalamatan mo ang Panginoon. Biyaya yan ng Diyos sa iyo. Biyayang kilos yan sa iyo ng Diyos kung manumbalik ka sa Kanya. Hindi tayo maaaring makapagyabang at sabihin natin, buti na lang nagrepent ako sa Diyos. Buti na lang patuloy akong nananatili sa Kanya. Patuloy akong nangahawak sa Panginoon, kaya nakabalik ako sa Kanya. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yan. We cannot boast that we hold fast to God, but we rejoice because He holds tightly to us. Even in times of we have gone astray. Ang Diyos pa din ang unang pumilo sa ating puso para makita natin ang ating pagkukulang at kasalanan sa harap ng Diyos, na nagdulot sa atin na lumapit sa Kanya at ma-restore. Yes, we have the duty to repent our sins, to admit our weaknesses and spiritual dullness before God. But primarily, it is God who first worked in our life to restore us and refresh us in our state of spiritual drought. Now, paano ginagawa ito ng Panginoon? What are the means that God used to restore us? Unang-una, He principally does so through the reading and ministry of His Word. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo ay pinanunumbalik. Psalm 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, restoring the soul. It is the means by which the wandering sheep can be restored and refreshed, tulad ng ating napag-aralan. Napakayaman ang salita ng Diyos sa katotohanan at karunungan. Ito ang ating luntiang pastulan, kung saan tayo mga tupa ng Diyos ay nananourish, napapalakas, nare-refresh, nako-comfort kung meron tayong kabigatan. Nagkakaloob sa ating ito ng kagalakan sa ating kaluluwa at kalakasan, dahil dito matatagpuan natin ang katangian ng Diyos at ang Kanyang mga pangako. Ang salita ng Diyos ang makakapag-restore sa atin, dahil tulad ng sinabi sa 2 Timothy 3:16, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and training in righteousness. So sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ito ay parang salamin na makikita mo na kung anong dapat itama sa iyong buhay. It will rebuke you and correct you. God's Word is a lamp
to our feet and a light to our path. Dadalhin ka nito sa tamang dapat mong lakaran kung ikaw ay naliligaw. And so the point is, in order for us to avoid spiritual drought, we should constantly saturate our mind and heart in the Word of God. Pero kung ngayon ay meron ka ng panlalamig sa iyong puso, sa Panginoon, don't neglect ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil yan ang kailangan mo para manumbalik sa Kanya. But I know, even sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, nag-i-struggle tayo, tinatamad tayo. That's why kinakailangan natin na bago magbulay ng salita ng Diyos, you pray to God and ask His help na yung mga katotohanan na mababasa natin will so affect our hearts. You may utter the words of the psalmist before reading the Word of God. Lord, open my eyes that I may see the wondrous things out of your law. Tulungan mo ako, Panginoon, na huwag kong labanan ang sinasabi mo sa akin sa iyong salita. Lalo't nasa kalagayan ako ng panlalamig sa iyo. Brethren, our great need in times of our spiritual drought is to commit ourselves to the faithful, prayerful reading of God's Word, the food of our soul that we cannot live without, as Jesus said in Matthew 4:4. And so, primarily, ginagamit ng Diyos ang Kanyang salita to restore us. At dito rin papasok ang importansya ng corporate worship every Sunday. Sa ating pakikinig ng salita ng Diyos tuwing linggo, di ba? Nare-refresh at nare-restore tayo. Sinabi nga ni Ian Hamilton, In His great grace, the Lord has given to us His church pastors and teachers to minister His Word. And through His Word, His comfort, consolation, encouragement, and rebukes to His sheep. When we absent ourselves from fellowship of this church, we cut ourselves off from the spiritual nourishment the Lord is providing for us through His ordained servants. Spiritual refreshment is not reserved for public gatherings of God's people on the Lord's Day, but it is on those divinely ordained occasions that the Lord is surely most pleased to bless, strengthen, reassure, and refresh His often battle-weary saints. Diba? Kung tayo ay broken, we are weary, discouraged, and in the state of spiritual dullness, the Word of God being preached every Sunday can restore us. Kaya nga kung nangihina ka spiritually at nanlalamig ang puso mo sa Panginoon, ang solusyon ay hindi lumayo sa church. Ang solusyon ay hindi umabsent tuwing linggo. Or hindi magpakita sa iyong pastor at sa mga kapatiran sa iglesia. Bagkus, kung meron kang espiritual na panlalamig, mas lalo ka dapat pumunta sa araw ng pagsamba, kung saan maririnig mo ang salita ng Diyos at ikaw ay matuturuan at maitatama. Mas lalo ka dapat nakikipag-fellowship sa iyong kapatiran who knows you and care for you. Huwag mong hanapin ang spiritual restoration and comfort sa barkada mong unbelievers. Mas lalala ang iyong sitwasyon for sure. Bagkus pumunta ka sa lugar kung saan patuloy mong maririnig ang tinig ng iyong mabuting pastol na si Jesus. Kaya nga mapapansin nyo, I think one of the marks na isang tao o isang mananampalataya talaga nanlalamig sa Panginoon, one of the sure marks, I think,
ay pala absent sa church. Sumama ka sa fellowship kung saan mapapaalalahanan ka ng salita ng Diyos. Dahil when you absent yourself from the fellowship of the church and corporate hearing of God's word, you cut yourself off from spiritual restoration that the Lord provides for you. Sa kalagayan mo na meron kang palalamig sa Diyos. But lastly, there's a work of the Holy Spirit for our spiritual restoration. Kung ikaw ay tao ng Diyos, the Holy Spirit will convict you of your sins. He will help you see ang tunay na kalagayan ng iyong puso at kikilos siya sa iyong buhay para ikaw ay lumapit sa Diyos sa daan ng panalangin ng may pagsisisi. He will work repentance in our life when we fall. I think that's one of the lyrics of our hymns, di ba? Show us, Lord, the way or the proper path and work repentance when we fall. But then, hindi lamang there's restoration from spiritual drought, but also very specific restoration from falling into grievous sin. Restoration from falling into grievous sin. Other commentaries suggest that it is more likely sa pagsulat ni David ng salitang, He restores my soul. David had in mind yung matinding pagkakabagsak niya sa kasalanan kay Bathsheba. Bumagsak siya sa kasalanan na adultery at murder. Ngunit sa biyaya ng Diyos sa kanyang buhay, gaano man kalalim ang kanyang pagkakabagsak sa kasalanan, he was restored. At alam nyo kung anong ginamit ng Diyos para manumbalik siya? Ang kanyang salita through Prophet Nathan. Ganon din ang pagdidisiplinang ginawa ng Diyos kay David para siya ay ma-restore spiritually. Ganon ang ginagawa ng Diyos sa kanyang mga tupa. Kung tayo ay naliligaw ng landas at nagpapatuloy sa ating pagsuway, gagamit ang Diyos ng kaparaanan, sometimes in a painful way, to get our attention. Sometimes through words of our brethren to remind us how deep we have fallen, just like Nathan to David, you are the man. Para tayo ay mabalik sa Diyos. Sa bagong tipan, we have the example of Peter, na nahulog sa matinding kasalanan kung saan pinagkanulo niya ang ating Panginoong Yesus. But then Jesus sought him and restored him sa kanyang pagkakabagsak. Mga kapatid, yung nangyari kina David at Pedro, na pagkakabagsak sa matinding pagkakasala, warning ito sa atin. Paalala ito sa atin. The case of David and Peter falling into grievous sin remind us that the best Christians fall into grievous sins and need God's restoring grace. Huwag mong isipin o sabihin, di mangyayari sa akin yan. Matagal na akong member ng church na ito. It has happened to better Christians than you and me. It happened to great men like Peter and David. Ang katotohanan ay malapit tayong mahulog sa pagkakasala. No Christian is invulnerable to spiritual drought and moral declension. Ngunit ang magandang balita, dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga tupa, He will provide us the way para tayo ay mabalik sa Kanya. No matter how deep we have fallen, God in His mercy and grace can restore us. And I know personally some brethren
Nakagawa sila ng matinding kasalanan sa nakaraan. Naging public yung sin nila. It gave shame in the name of Christ. Their sins damaged the church and hurt others. Sin has marred their lives badly. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, nagsisi sila sa kanilang kasalanan. At nanumbalik sa Panginoon, God restored them. Marahil tatanungin natin at iisipin natin, bakit yung ginagawa ng Panginoon? Bakit hindi na lang niya hayaan sila? Tutag, matigas ang kanilang mga ulo. Kagagawan naman nila, bakit sila nagdaos-dos sa kasalanan? For one reason I know, it is all by His grace and mercy. At ang kanyang katapatan sa kanyang pangako, tulad ng sinabi niya sa John 10, para sa kanyang mga tupa, I will give them eternal life and they will never perish. And no one will snatch them out of my Father's hand. Iprepreserve sila, ang kanyang mga tupa, as they persevere in this life. At kung sila ay tupa ng Diyos na naliligaw, God will seek them and restore them. Kung magsisi tayo sa ating kasalanan at aminin natin ang ating pagkakamali, God will forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. But then lastly and ultimately, there's restoration of our whole person, body and soul, and this broken world. There will be a cosmic restoration. Darating yung panahon sa pagbabalik ni Jesus at sa resurrection ng mga believers. Ang ating buong pagkatao, katawan at kaluluwa ay magsasama at magiging perpekto. No more sins, no more defections, no more spiritual dullness, no more backslidings, no more pains, and we will live in a world, the new heavens and the new earth, where righteousness dwell. In the language of Revelation 21:5, He who was seated on the throne, behold, I am making all things new. Again, sinabi ng isang komentary, si Ian Hamilton, the restoration of hope of wandering, wayward ship is however part of something bigger and grander. God's ultimate purpose is to restore all things back to Himself, to fix broken cosmos. Every spiritual and physical restoration is harbinger or anticipation of the ultimate restoration of all things in Christ. Ito ang ating pag-asa at napakadakilang pagpapala ang nag-aantay sa atin bilang mga tupa ng Diyos. Darating yung panahon that we will be perfectly restored. Our body and soul will be perfected, and this broken, sin-cursed world will be renewed. That leads us sa ating last heading and conclusion. It's very simple for us, mga kapatid. Rejoice and be encouraged that our shepherd restores us. Sobra-sobrang biyaya ng ating mabuting pastol sa atin. Hindi lamang niya tayo pinagkalooban ng nourishment for our soul, the green pastures, His rich words. He provides also a rest for our soul, but also He provides restoration for our soul. Fundamentally, pinagkalooban niya tayo ng restoration of our right standing before Him in our conversion. Ngunit sa buhay na ito, habang andito pa tayo sa mundong ito at hindi pa tayo perpekto at nariyan ang realidad na malapit tayong maligaw at mahulog sa kasalanan, God continues to restore us from our spiritual dullness and from falling into sins. Marahil meron akong kinakausap dito ngayon. Isa kang mananampalataya, pero alam mo sa sarili mo ngayon, meron kang panlalamig sa relasyon mo sa Diyos.
For some reason, perhaps you are discouraged in life. You are ready to quit. Dahil sa mga sirkumstansya mo sa buhay, nasa bingit ka na gusto mo nang sumuko, you are weary spiritually, at wala ka nang gana magbasa ng salita ng Diyos. Wala ka nang ganang makinig sa salita ng Diyos at manalangin. Or marahil dahil sa tinatago mong kasalanan, kaya't meron panlalamig sa relasyon mo sa Diyos ngayon. Hindi ko nakikita ang laman ng puso mo ngayon, nakikita ng Diyos ang kalagayan ng iyong puso. At kung ito ang kalagayan mo ngayon, ang Panginoon, ang iyong mabuting pastol, ay tinatawagan ka. Manumbalik ka sa Kanya. At iyayag mo sa Kanyang harapan, "Oh God, restore me. Restore to me the joy of my salvation." Marahil malalim na ang pagkakadapa mo or patindi na ng patindi ang panglalamig mo sa Kanya. He can restore you. He can restore the strength and the joy of ours. He can restore the joy of yours in serving God, in communing with Him, meditating His words with joy and your commitment to Him. No matter how badly you may have fallen, God in His rich mercy and grace can restore you. Just come to Him in prayer and be restored. Ngunit para sa iyo, my friends, na hindi pa rin nagtitiwala kay Jesus, hindi pa din nare-restore ang katayuan mo sa Kanya bilang isang matuwid sa Kanyang harapan, at nananatili ka pa din guilty ng kasalanan, under ng kapangyarihan ng kasalanan, at patungo sa walang hanggang parusa ng Diyos, sa lawa ng apoy sa impyerno, at wala kang magagawa sa iyong sarili to restore yourself before God and be right with Him. Ngunit ang magandang balita, naparito si Jesus para iligtas ang mga hindi matuwid, ang mga makasalanan na hindi kayang baguhin ang kanilang sarili. Dahil sa katuwiran ni Jesus at sa Kanyang ginawang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa ating pagkakasala, sino mang magtiwala sa Kanya ay maaaring malinis sa lahat ng kanyang kasalanan at magiging matuwid sa harap ng Diyos dahil sa perfect righteousness ni Christ na nakamtan ng mga nagtiwala sa Kanya. Dahil sa ginawa ni Jesus, maaari na ang makasalanan maibalik, ma-restore sa Diyos. Gaano man kalalim ang pagkakabagsak mo sa kasalanan, gaano man kadami ang nagawa mong kasalanan sa isip, sa salita at iyong gawa, kaya kang linisin ng Diyos at baguhin niya. There are no vilest sinners that are beyond the reach of God's restoring grace. Walang malalim na pagkakahulog mo sa kasalanan na hindi kaya ng Diyos ikaw ay ihango doon at ma-restore. Kung ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya tangi lamang kay Jesus, ikaw ay maliligtas. Jesus promises to turn away no one who comes to Him in repentance and faith. He said in John 6:37, "The one who comes to me, I will by no means cast out." Tayo ay manalangin. O aming dakilang Diyos, lubos po ang aming pagpupuri, pagpapasalamat sa katotohanan na inayag niyo po sa amin mula sa psalm na ito, that you provide restoration for our soul. Thank you, Lord, for all the blessings, spiritual blessings
na nakamtan namin kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pagpapaalala sa amin. Na katulad ng mga tupa, Panginoon, ito ay sumasalamin sa amin. Madali kaming matangay. Madali kaming maligaw. Malapit kami, Panginoon, mahulog sa kasalanan. And yet, Lord, you are always with your sheep, correcting us. Even dinidisiplina mo kami, Panginoon, kung kami ay magpatuloy sa aming pagsuway. Yet, Lord, we know that even in that painful discipline, there your loving and tender hands, Panginoon, are upon us and leading us, restoring us, para kami ay makabalik. O Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami na hindi magdaos-dos sa spiritual dullness. Dahil alam namin, Panginoon, it will bring terrible consequences sa aming buhay. By your grace, Lord, help us to continue to mature and to walk in your ways. In Christ's name, amen.